Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Manggordo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Dakong 3:00 ng hapon nang umakyat si Manggordo ng bundok para manguha ng panggatong para magamit sa susunod na mga araw. Naging abala ang kanyang pansin sa pangunguha ng kahoy. Sa paglipas ng mga oras, hindi na niya namalayan ang paglubog ng araw at nagmamadali na ito sa pag-uwi. Bago tuluyang sakupin ng dilim ang paligid. Sa kanyang pagbaybay ng daan pauwi, napatigil ito nang bigla na lang makarinig ng pagsigaw ng kung sino. Base sa naririnig, tila hinahabol ito ng kung ano at pilit pinapatay. Nataranta si Manggordo at hindi malaman ang gagawin. Pero natagpuan na lamang ang sariling hinahanap ang pinagmumula ng ingay at nasaksihan ng karumal-dumal na sinapit ng isang matandang lalaki. Nakita niya itong pinagtutulungan ng 2 aswang at kinakawawa hanggang sa binawian ng buhay. Halos magkandalasog-lasog ang buong katawan nito. Ilang sandali pa nagsialisan ang 2 aswang. Nakiramdam muna si Manggordo sa paligid bago lumabas sa pinagtataguan. Dahan-dahan at maingat siyang lumapit sa nakahandusay na bangkay. Pero hindi na gaanong nakalapit dahil naduduwal na sa sinapit ng katawan. Hindi nagtagal. Nakarinig ito ng pag-iyak ng isang bata. Hinanap niya ito at mula sa mayayabong na damo, nahagilap niya ang batang humahagulgol. Tumingin siya sa paligid at dahil walang makita na kung sino, kinausap na lamang niya ang bata. Anong problema, iho? Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Manggordo. Ngunit tanging pag-iyak lamang ng bata ang natanggap ni Manggordo. Kahit saan tumingin, wala talagang makita na ibang tao maliban sa kanilang dalawa. Dahil gabi na at hindi pwedeng iwanan ang bata dahil delikado sa kakahuyan, inalok na lamang niya itong sumama sa pag-uwi. Tumango naman ang bata at kagad niyang kinarga. Iniuwi ni Manggordo ang bata sa tahanan. Nagtataka naman si Aling Clarita. Dahil pagkakita niya sa bata ay namumula pa ang mukha nito. Namumugto ang mga mata buhat ng pag-iyak. Aba Gordo, ano ba itong dinala mo? Ang sabi mo mangunguha ka ng kahoy. Bakit ngayon? Isang bata ang dala-dala mo. Tanong ni Aling Clarita. Pinaupo ni Manggordo ang bata sa upuan at sinabihan si Aling Clarita na ipaghanda sila na makakain. Kaagad namang sumunod ang asawa at hindi na muna nagtanong. Pagkatapos ay sumalo at sabay nang naghapunan. Hindi pa rin maiwasang magtaka ng may bahay sa dinala ng asawa. Pinagmasdan na lamang niya ang bata at hindi inaasahang mapukaw ang damdamin. Naalala niya tuloy ang yumaong anak na kasing edad lamang nito. Pagkatapos ng hapunan, pinaliguan ni Aling Clarita ang bata at binihisan. At pagkatapos,
dinala sa sala para matanong. Naroon na rin si Mang Gordo, naghihintay sa kanila. Sabihin mo nga sa akin, Gordo, saan mo ba nahanap ang batang ito? Nasaan ba ang mga magulang niya? Tanong ni Aling Clarita. Ayun na nga, Clarita. Nakita ko lang yan sa kakahuyan eh. Umiiyak at takot na takot. Hindi pa nga makapagsalita. Tugon ni Mang Gordo. Iho, ano bang pangalan mo? Tanong ni Aling Clarita sa bata. Subalit tanging pag-iling lamang ang sinasagot nito. Parehong napabuntong hininga sina Mang Gordo at Aling Clarita. Sila na lamang ang nagpangalan sa bata. Inaruga nila ito na parang sariling anak. Magmula ngayon, Buboy na ang pangalan mo, anak. Wika ni Aling Clarita. Lumipas ang mga araw na naging masaya silang tatlo sa piling ng isa't isa. Natutunan na rin ni Buboy na makipaghalubilo sa kanila. Natuto na rin itong tumawa pero hindi pa rin nakakapagsalita. Kumpara din sa ibang bata, mas maliit ito na tila masasabing 3 anyos pa lamang kahit nasa 7 anyos na ang tansya nila. Ngunit sa kabila nun, minahal pa rin nila ang bata at inalagaan ng maayos. Subalit sa paglipas ng ilang buwan, napapansin nilang may kakaiba kay Buboy. Nagigising ito sa hating gabi at makikita na lamang nilang nasa harapan ng altar. Nakatitig sa poong santo. Minsan na rin nilang nahuling may binibitbit. Isang bagay na bahagyang kumikinang sa tuwing may banta ng panganib. Lalo na kapag may aswang sa paligid. Kaya isang gabi, pinakiramdaman nila ang bata at napatunayang tunay nga itong kakaiba. Pasado 10:00 na ng mga oras na yon, nang maistorbo ang pagtulog ni Mang Gordo at Aling Clarita. Maraming nagsisigawan sa labas at meron na rin nagtatakbuhan. Nagmamadaling binuksan ni Aling Clarita ang bintana maging siya ay napasigaw na rin matapos mabungaran ang 2 aswang na kasalukuyang namiminsala sa mga tao. Diyos mio, Gordo. Kumuha ka na may panlalaban. Bilisan mo. Wika ni Aling Clarita. Parehong nataranta ang mag-asawa. Kagad namang binitbit ni Aling Clarita si Buboy at nagmamadaling bumaba gamit ang pintong nasa sahig. Gumawa ng taguan si Mang Gordo sa kanilang silong, sa ilalim mismo ng lupa. Para kung sakaling may masamang banta sa buhay, meron silang mapagtataguan ng pamilya. Tahimik lang silang naroon at nakikiramdam sa takbo ng paligid. Dinig pa din ang sigawan at hiyawan ng mga tao lalo na yung mga sugatan. At napuruhan sa kamay ng mga aswang. May iba pang sinusubukang lumaban kaso kulang ang lakas para tapatan ang hindi pangkaraniwang kalaban. At nang mas lalo pang gumulo ang lahat, hindi na nakatiis si Mang Gordo at naglakas loob na lumabas. Kahit pilit itong pinipigil ni Aling Clarita. Paglabas ni Mang Gordo, hindi na niya malaman ang gagawin dahil sa dami ng kailangang tulungan. Kaliwat kanan ang mga taong umiinda. Mga nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dulot ng mga kalmot at kagat. May iba pang nasaksak ng sariling patalim dahil sa pagkataranta.
Hinanap niya ang mga aswang at nang makita sa kabilang bahay, wala nang paligoy-ligoy niya itong pinuntahan. Bit-bit ang mahabang itak na ginagamit sa pantabas ng damo. Walang pag-aatubiling nilapitan ni Mang Gordo ang aswang at tinaga. Nakailag ito, subalit nadaplisan ang likod at napasigaw. Dali-dali niya ring hinila ang kapitbahay na si Mang Domeng na halos mapatay na. Salamat pare. Pero mukhang mapapalaban na tayo ng todo dahil nagsidatingan na rin ang ibang peste. Wika ni Mang Domeng. Nadinig pa ni Mang Gordo ang pagkikiskisan ng mga ngipin ni Mang Domeng matapos makita ang isa pang aswang na dumating. Sa puntong yon, 3 aswang na ang kasalukuyang nanggugulo sa lugar. Kagad na ring dinampot ni Mang Domeng ang nabitawang karit at walang pasabing nauna sa pagsugod. Sumunod na rin si Mang Gordo dahil wala na silang ibang aasahan kundi sila lamang. Nagkanya-kanya na sa pagtago at pagtakbuhan ng iba dahil napangunahan ng takot. Ilang sandali pa, 5 na lamang silang nagkaharap-harap sa labas. Ang 3 aswang, si Mang Gordo at si Mang Domeng. Buong tapang nilang hinarap ang 3 subalit nauwi sa pag-atras. Dahil kahit anong gawin nila sa mga ito, hindi nila mapabagsak ang 3 aswang. Duguan na rin ang kamay ni Mang Gordo dahil nakalmot. Ganon din si Mang Domeng na hindi na makabangon matapos mapuruhan ang kanang binte. Labis pa ang pagdurugo nito. Domeng, halika na. Umalis na tayo dito. Wika ni Mang Gordo. Inalalayan nila ang isa't isa upang makatakas dahil sabay-sabay na ang pagsugod ng mga aswang. Natumba pa silang pareho matapos mabangga at labis na napahiyaw si Mang Domeng. Nang makalmot ito ng aswang sa likuran, kagad din pinigilan ni Mang Gordo ang isang aswang na palihim na lumalapit sa likuran. Mabuti na lamang ay napansin niya ito kagad. Nataranta na rin sila dahil papalapit na rin ang 2 aswang. Nanginginig na si Mang Gordo at hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa meron siyang narinig. "Tatay!" Napatingin sa gawing kanan si Mang Gordo matapos marinig ang boses ni Buboy. Dahan-dahang umakyat ng hagdan ang bata at tumakbo palapit sa kanya. Buboy, bumalik ka sa loob. Clarita, ang bata kuhain mo. Wika ni Mang Gordo. Pero laking gulat ng matanda nang habang papalapit si Buboy. Natataranta pa atras ang mga aswang. At sa tuluyang paglapit ng bata sa kanya, nawala rin ang mga ito. Nagtataka itong napatingin sa anak at napakunot ang noo. Nang makita ang hawak nitong kwintas, yumuko pa ang matanda para pantayan ang tangkad ni Buboy. Nagpaalam na titignan ang hinahawakan nito. Patingin nga ako niyan, anak. Sa Tour Trespico. Binasa ni Mang Gordo ang nakasulat na mga salita sa likod ng puting hugis at sulok na pendant. Iniharap niya ito at walang ibang nakaukit, kundi isang mata sa gitna at letrang A sa bawat sulok nito. Anak, saan mo naman ito nakuha? Tanong ni Mang Gordo.
Gumiti lang si Buboy at binawi ang kwintas. Isinuot sa kanyang leeg. Nagsimula na ring magtaka ang matanda dahil noong una niyang natagpuan ang bata. Wala naman ang kwintas. Doon na rin niya napagtantong yon ang hawak ni Buboy nang minsang magising sa hating gabi. Dal yon. Pilit na wika ni Buboy. Kinarga ni Mang Gordo ang bata at ibinalik sa tahanan. Nagsimula na ring maglabasan ang mga taong nagtatago at kanya-kanyang balik sa tahanan. Sinalubong ni Aling Clarita ang mag-ama. Bakit, Gordo? May problema ba? Tanong ni Aling Clarita. Ngunit hindi na muna nagsalita si Mang Gordo. Pumunta lamang ito ng kwarto at ginamot ang sugatang kamay. Sumunod naman sa kanya ang asawa at doon na sila nag-usap. Gordo, ano bang iniisip mo at ganyan ka? Magsabi ka sa akin para matulungan kita. Wika ni Aling Clarita. Si Buboy, ang anak natin. Parang may kakaiba sa kanya. Tugon ni Mang Gordo. Nilingon ni Aling Clarita si Buboy. Iniwan niya ito sa sala na abalang kumakain ng biswit na binigay niya. Paanong naiba ang anak natin, Gordo? Yan pa rin bang pagising niya sa hating gabi at pagharap sa altar? Tanong ni Aling Clarita. Ngunit umiling lamang si Mang Gordo at muling nagsalita. May tangan siyang medalyon, Clarita. Paglabas niya kanina, nagsipagtakbuhan ng mga aswang. Tugon ni Mang Gordo. Pumagitna ang katahimikan sa kanilang dalawa. Ni walang nakapagsalita sa sumunod na mga sandali. Panay lamang ang pagtingin kay Buboy. Ilang sandali pa, dahil masyado nang malalim ang gabi. Napagpasyahan na lamang na mag-aasawa na matulog muli. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong lumala ang sitwasyon ng bayan. Dahil kahit tirik ang araw, may aswang na pumupuslit sa mga bahay-bahay para lang makapangbiktima. May iilan na ring pamilya na nalagasan ng mahal sa buhay dahil sa mga mapangahas na nilalang. Bandang 4:00 ng hapon, nasa bakuran sina Aling Clarita at Mang Gordo. Nagwawalis ang may bahay samantalang nagtatabas ng damo si Mang Gordo. Nasa hindi kalayuan lamang si Buboy. Masayang nakikipaglaro sa mga kaedad na kapitbahay. Dahil parehong may ginagawa. Parehong nawala saglit sa isipan ang bata. Huli na nang mapansing wala na ito at hindi na makita. Pati mga kalaro, nagtataka rin sa bigla ang pagkawala ni Buboy. Nabalisa si Mang Gordo at Aling Clarita. Mag-iisang oras na at wala pa rin si Buboy sa tahanan. Kung saan-saan na sila nagtanong, ngunit wala pa rin. Hanggang sumiwalay si Aling Clarita sa paghanap. At dahil kung saan-saan na umabot, sa wakas, natagpuan niya si Buboy subalit nasa hindi magandang sitwasyon. Natigilan si Mang Gordo nang makita ang anak na matapang nakikipaglaban sa mababangis na aswang sa kalagitnaan ng gubat. Eksaktong lugar kung saan niya ito nakita noong una.
3 aswang ang naabutan niyang kalaban ni Buboy. Ngunit ng mga sandaling yon ay hindi masasabing bata lamang ito. Dahil kung makipaglaban, daig pa ang biyasang mananambang. Naging maliksi ang pagkilos nito at gamit lamang ang kapirasong sanga na napulot sa tabi-tabi ang gamit na sandata. Habang yung medalyon namang nakasabit sa leeg ni Buboy, bahagyang kumikinang at maging si Mang Gordo na nanonood lamang ng mga oras na yon. Nararamdaman ang mabagsik nitong enerhiya. Mabilis ang naging takbo ng pagtutuos at 2 aswang na ang natumba. Sunog ang iba't ibang bahagi ng katawan nito na bahagya pang umuusok. Nagsimula na ring humalo sa hangin ang nakakasulasok nitong amoy. Doong 1 aswang na lamang ang natira. Bigla itong bumalik sa pagiging tao at kinausap si Buboy. Teka lang bata, baka pwede natin tong pag-usapan. Yang medalyon mo lang ang nais naming makuha. Kung ibibigay mo yan sa akin ngayon, palalayain kita at hindi nasasaktan. Sasabihin ko rin sa aking mga kalahi na huwag ka nang balikan at babayaan na lang. Wika ng aswang. Pinatayin niyo si Tatay Isko ko, kaya papatayin ko rin kayong lahat. Tugon ni Buboy. Kinabahan si Mang Gordo para kay Buboy. Naging mas mabagsik ang bata at walang pasabing sumugod sa aswang. Paulit-ulit itong sumuntok at bawat suntok ay tumatama sa katawan ng kalaban. At sa napapansin ni Mang Gordo, ang parting natatamaan ng kamao, unti-unting napapaso. Hindi na makalaban pa ang aswang. Unti-unti din itong umaatras habang iniinda ang mga natatamong kalupitan. Ilang sandali pa, nangisay na lamang ang aswang at bumagsak sa lupa. Sa pagpikit ng mga aswang, doon lamang huminto si Buboy sa pag-atake. Buboy, anak! Wika ni Mang Gordo. Nagmamadali itong lumapit matapos mapansing pasuray-suray si Buboy. Sinalo niya ang bata bago tuluyang bumagsak. Nawalan pa ito ng malay at dali-dali niyang inuwi sa tahanan. Habang walang malay si Buboy, mas lalong lumalim ang pag-iisip ni Mang Gordo. Nagpapabalik-balik sa isipan ang narinig na usapan sa pagitan nito at ng aswang. Kung ganon, ang medalyon ang habol ng mga aswang kay Buboy. Kaya din lalong lumalala ang sitwasyon dito sa bayan. Dahil din pala sa batang ito. Wika ni Mang Gordo sa sarili. Umiiling pa ito at nakayukom ang mga kamao. Sabay titig sa malayo. Hindi kaya nagkamali ako ng pagkupkup sa iyo, Buboy? Ano ba talaga ang papel mo sa mundong ito? Isa ka bang kapahamakan? O ikaw ang magliligtas sa amin laban sa mga aswang? Ano ba talaga? Isa ka lang hamak na bata subalit. Hindi na tinuloy pa ni Mang Gordo ang sasabihin. Isang malakas na sampal ang ginawad niya sa sarili. Hindi niya nagustuhan ang takbo ng isipan dahil tinutumbok nitong makasalanan si Buboy. Ayaw niyang mag-isip ng masama laban sa anak. Ngunit hindi ito maiiwasan lalo pat walang malinaw na nakakapagsabi. Napabuntong hininga na lamang si Mang Gordo. Pagsapit ng kinabukasan,
Kinagabihan sinubukan ni Mang Gordo na kausapin ng bata. Buboy, may tatanong lang sana ako sa'yo. Sino ka ba talaga, anak? Bakit may medalyon ka at bakit mo kinakalaban ng mga aswang na yon doon sa gubat? Tanong ni Mang Gordo. Tumingala lamang si Buboy sa kanya at nagpakurap-kurap. Anak, magsalita ka para maintindihan kita. Subalit kahit anong tanong ni Mang Gordo, kumukurap lamang si Buboy kaya hindi niya napigilang magalit at masinghala ng bata. Ang sabi ko, sumagot ka. Paano kita maiintindihan kung hindi ka magsasalita? Ipaliwanag mo ang lahat na nangyayari, Buboy. Muling wika ni Mang Gordo. Gordo, tinatakot mo ang bata. Ano ba? Wika ni Aling Clarita. Kinuha nito si Buboy at pinagalitan ang asawa. Ano bang problema mo, Gordo? Inaano ka ba ng bata? Tanong ni Aling Clarita. Ang batang yan ang tanungin mo. Marami siyang dapat ipaliwanag eh. Hindi ko na alam kung may tuturing ko ba siyang anak. Kasi parang isang pagkakamali ang pagkupkup natin sa kanya. Tugon ni Mang Gordo. Manahimik ka. Naririnig mo ba ang sarili mo, Gordo? Kung may problema ka, huwag mong idamay ang bata. Tsaka anong pinagsasabing marami siyang dapat ipaliwanag? Muling tanong ni Aling Clarita. Ang batang yang Clarita, hindi siya basta bata lang. Kakaiba siya. Kakaiba ang batang yan. Tugon ni Mang Gordo. Alam ko. Alam kong hindi normal na bata si Buboy. Dahil minsan ko na siyang nahuling nag-iiba ng kilos. Wika ni Aling Clarita. Natahimik si Mang Gordo sa narinig mula sa asawa. Maging siya ay hindi makapaniwala na pati si Aling Clarita ay nagilihim na sa kanya. Minsang umalis ka para manguha ng kahoy sa bundok at kinabi ka ng uwi. May isang beses na pinasok ang bahay natin ng aswang. Walang ibang nagligtas sa akin kung hindi si Buboy. Kamuntikan na ako mamatay ng mga sandaling yon, Gordo. Pero nabuhay pa ako dahil sa anak natin. Hindi si Buboy ang kaaway dito, Gordo. Hindi ang anak natin. Wika ni Aling Clarita. Napukaw ang damdamin at atensyon ni Mang Gordo matapos isalaysay ni Aling Clarita ang mga pangyayaring lingid sa kaalaman niya. Nang dumako ang paningin kay Buboy, bigla siyang sinampal ng hiya. Napaiwas ito ng tingin at walang kung ano-ano'y lumabas ng tahanan. Sobrang gulo ng isipan ni Mang Gordo ng mga oras na yon. Hindi namalayan ng matanda na napadpad na siya sa paanan ng bundok. May nag-iisang kubo roon na hindi na tinitirahan at doon siya nakisilong. Pilit niyang iniintindi ang lahat at sinusubukang iwaksi sa isipan na kahit ganun man, anak pa rin niya si Buboy. Inamin niyang pinagdudahan niya ang bata kanina pero dala lamang iyon ng pagkalito. Nanatili lamang si Mang Gordo sa kubo hanggang sa mga sumunod na sandali. Madilim na ang paligid at tanging ingay ng mga kuliglig ang maririnig. Subalit sa kalagitnaan nito, napalingon siya matapos mapansin ang amoy ng aswang. At huli na nang namalayang nasa malapit na ito.
Hindi na nakatayo sa pagkakaupo si Mang Gordo. Kagad na siyang sinunggaban ng aswang. Tumilapon pa ito matapos mabangga ng malakas. Napasubsob ito sa damuhan at paika-ikang tumayo dahil tumama ang paa sa bato. Lumayo kayo! Lumayo kayo sa akin! Wika ni Mang Gordo. Sinubukan pa niyang itaboy ang aswang sa pamamagitan ng salita. Pero hindi siya nito pinakinggan. Tumakbo na lamang si Mang Gordo nang sumugod ang aswang. Pero hindi pa nakakalayo. Napadaing ito matapos magtamo ng kalmot sa likuran. Mas lalo pa itong napahiyaw nang makagat siya sa braso. Umieko sa buong dako ang nagmamakaawang daing ni Mang Gordo. Ngunit patuloy lamang sa pagkagat ang aswang at walang balak siyang pakawalan. Damang-dama na niya ang pagbaon ng mga ngipin nito maging sa buto. Wala nang ibang naisip kung hindi ang kamatayan. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari. Sa isang kurap lamang, tumilapon ang aswang at tumama ang katawan sa puno. Napahiyaw pa ito dahil sa pagkabali ng buto sa likuran. Pag-angat ni Mang Gordo ng tingin, nasa harapan na niya si Buboy. Hanggang sa sinugod ni Buboy ang aswang at ginawaran ng suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na rin maitsura ang mukha nito sa bawat suntok ay halos mahiwalay. Hindi nagtagal. Binawian na ito ng buhay dahil hindi na nakayanan ang pagmamalupit ng bata. Dahan-dahang tumayo si Mang Gordo at lalapitan na sana si Buboy. Nang matigilan ito matapos mapansin ang mabilis na paglapit ng isa pang aswang na lumitaw mula sa kung saan. Dinambahan nito ang bata at layong makuha ang medalyon. Nakadagan na ito kay Buboy at walang kung ano-ano'y pinagkakalmot sa muka ang bata. Naalerto si Mang Gordo at nababahala sa maaaring kahinatnan ng anak. Kaya lumapit na ito at inagaw ang atensyon ng aswang. Halika rito! Halika rito, hayop ka! Wika ni Mang Gordo. Malakas niyang tinulak ang aswang at pinagsusuntok. Ngunit hindi umuubra ang kanyang taktika at nagtamo pa ng panibagong sugat sa muka. Muli pa sana siyang susugurin ng nilalang. Ngunit naunahan ito ni Buboy at dinala sa may kalayuan. Pero hindi pa rin nagpakampante si Mang Gordo. Dahil mas malakas ang aswang na ito kumpara sa mga naunang nakalaban. Naiilagan ng aswang ang bawat pag-atake ni Buboy. Samantalang tinatamaan naman ng mga pag-atake ang bata. Nababahala na ng husto si Mang Gordo dahil naging mahaba ang pagharap ng mga ito. At kapansin-pansin ang pagkahingal ng bata. Akin na ang medalyon, bata. Huwag ka nang magmatigas kung ayaw mong gawin kitang hapunan katulad ng ginawa ko sa tatay mo. Wika ng aswang. Matalim lamang na tumitig si Buboy sa kanya. Walang balak na ibigay ang hinihingi. Bautak din ang tatay mo. Dahil nang malaman niyang siya ang tinutugis namin, kagad niyang pinamana sa iyo ang pesteng medalyon na yan, na halos umubos sa lahi namin. Muling wika ng aswang. Ang sabi ni tatay, kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo ang medalyon. Wika ni Buboy.
Matapos niya itong sabihin, kagad siyang sumugod at sa halip na kamao ang itutok sa aswang, medalyon ang tinutok at habang papalapit, unti-unting nanigas sa kinatatayuan ng aswang at hindi na nakakilos. At sa paglapat pa ng medalyon sa noo nito, unti-unting hinigop ang lakas at makalipas ang ilang segundo, bumagsak na lamang ito sa lupa na parang walang buto sa katawan. Nanigas na tila isang bato. Mahabang katahimikan ang namayani sa buong lugar. Binasag na lamang ito ni Mang Gordo sa pamamagitan ng pagtawag kay Buboy. Anak! Buboy, anak! Wika ni Mang Gordo. Dahan-dahan namang lumingon si Buboy at walang kung ano-anong tumakbo palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Umuwi na po tayo, tatay. Wika ni Buboy. Napangiti si Mang Gordo kasabay ng pangingilid ng mga luha dahil sa ikalawang pagkakataon. Tinawag siya ni Buboy na tatay. Hinawakan niya ito sa kamay at sabay na nilang binagtas ang daan pauwi. Matapos ang gabing yon, wala na masyadong aswang na nanggagambala sa bayan. Mangilan-ngilan na lang at paminsan-minsan. Natutunan na rin ni Mang Gordo na mas mahalin pa si Buboy bilang tunay na anak. Matapos ang lahat ng nangyari at sa kabila ng lahat, ang bata na rin mismo ang nagsabi ng katotohanan sa kung saan siya nanggaling at bakit may dala-dala itong medalyon. Isang albularyo ang tatay niyang nagngangalang Isko. Nagmula sa bayan ng Himalon. Masyado itong malayo sa kanilang bayan. Nakasanayan na nitong tugisin ang mga aswang gamit ang karunungan bilang albularyo at ang kabisaan ng medalyon. Nang halos mapatay ang buong angka ng aswang sa bayan nila, si Isko na ang tinutugis dahil siya naman ang dahilan kung bakit nauubos ang lahi. Tumakas sila doon at napadpad sa bundok kung saan nangunguha ng kahoy si Mang Gordo. Nasawi sa engkwentro si Isko. Subalit nailigtas si Buboy at naipasa ang medalyon. Kahit noong nasa edad 4 na taon pa lamang siya, tinuturuan na siya ni Tatay Isko kung paano gamitin ang medalyon sa pakikipaglaban kontra sa aswang. Madali naman niya itong natutunan. At kahit sa edad na 7, mukha na itong biyasa. Naging payapa na rin ang kanilang pamumuhay at hiniling ni Buboy na wag nang mahiwalay sa kanila. Yun din ang hiling ni Mang Gordo at Aling Clarita dahil napamahal na rin sila sa bata. Habang lumalaki si Buboy, tinuturuan niya si Mang Gordo sa kung paano gamitin ang medalyon. At sa paglipas ng panahon, dalawa na silang tumutugis sa bawat aswang na nangangahas mong biktima ng sangkatauhan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mark. Walang eksaktong taon. Lungsod ng Maynila. Lumaki sa probinsya si Mark at nang makatapos ng pag-aaral, kagad itong lumuwas sa Maynila upang makipagsapalaran at magkaroon ng magandang trabaho para makatulong na rin sa pamilya. Mag-isang nangungupahan si Mark sa maliit na kwarto bilang isang sikyo.
Madalas ay gabing-gabi na ito umuwi. Madalas din siyang mag-overtime dahil bukod sa wala namang sasalubong sa kanya sa tahanan pag-uwi, sayang din ang pasobrang salaping kikitain. Dahil gabi na ako makauwi si Mark, palagi itong bumibili ng inihaw na karne bilang hapunan. Meron kasing malapit na ihawan sa inuupahan nito. Bagamat hindi mahilig si Mark sa mga inihaw na ulam, ito lamang ang nag-iisang bukas na bilihan ng pagkain sa 10 oras ng gabi. At habang tumatagal, naging regular na mamimili si Mark sa ihawan. Nagustuhan na rin niya ang inihaw. Hindi naman nagtataka si Mark kung bakit tuwing pupunta siya sa ihawan, siya lamang ang nag-iisang mamimili. Inisip na lamang niya na maaaring siya ang huling customer nito. Hindi rin siya nagtataka kung bakit tuwing umaga wala ito sa pwesto dahil maaaring tuwing gabi lang nagtitinda ang matanda sa ihawan. Hanggang sa isang araw, maagang umuwi si Mark dahil masakit ang sikmura. Habang tumatagal ay napapadalas ang pagsakit ng tiyan ng binata. Inisip niya na baka dahil nalilipasan lamang ito ng gutom. Hating gabi na rin kasi ito nakakakain ng hapunan. Kaya naman wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili sa sakit na nararamdaman. Bibili sana si Mark ng inihaw sa dating pinagbibilhan nito. Ngunit pagkarating sa pwesto ng palagi niyang binibilhan ay wala naman ito. Nagtanong-tanong pa si Mark sa mga katabing tindahan kung anong oras ba nagbubukas ang ihawan. Ngunit napansin ni Mark na tila nagtataka ang mga pinagtatanungan dahil wala naman daw silang nakikitang nag-iihaw sa lugar. Nagtataka si Mark sa nabalitaan. Sigurado naman siyang meron talagang ihawan dito dahil ilang buwan na siyang bumibili at kumakain doon. Naisip ni Mark na maaaring nagtitinda lang ang ihawan tuwing 10 oras ng gabi. Bagamat nagtataka si Mark dahil paano kikita ang ihawan kung nagtitinda lamang ito pag wala na masyadong tao. Hindi naman niya pag-aari ang negosyo upang pakialaman. Pagkarating ng 10 oras ng gabi, naisipan ni Mark na lumabas muna upang magpahangin. Hindi siya makatulog sa sakit ng sikmura at kailangan na talagang kumain. Nabawasan naman ang sakit na nararamdaman ni Mark dahil habang naglalakad ay payapa ang kapaligiran. Tulog na ang mga residente dito kaya napagpasyahan niyang libutin ang lugar. Habang naglalakad, nakita niya ang ihawan sa pwestong palaging kinatatayuan. Magandang gabi ho, Manang. Tuwing anong oras po ba kayo nagtitinda? Tanong ni Mark. Kakabukas ko palang iho. Teka lang, isasalang ko lang ang mga ito. Ilan ba ang bibilhin mo? Tugon ng matandang tindera. 6 po sana, Manang. Alam ko pong wala ako sa lugar pero hindi po ba mas kikita kayo kung mas maaga po kayo magbubukas? Sayang naman ho eh. Kahit sana mga 8:00 ng gabi para marami pa rin bibili dito. Wika ni Mark. Iho, meron pa kasi akong isang trabaho sa araw. Ito lang ang oras na meron ako para makapagtinda pa ng inihaw. Kailangan kasi ng apo ko ng gamot at medyo may pagkamahal din ng mga yon.
Ako na lang ang inaasahan niya dahil wala na ang anak ko. Hindi rin naman sapat ang kinikita ko sa isa kong trabaho kaya ito. Nagbabaka sakaling makabenta kahit konti. Pagpapaliwanag ng matanda. Kaagad namang naawa si Mark sa sitwasyon ng matanda. Uugod-ugod na ito at kahit ganun pa man, nagawa pa rin niyang magtrabaho para lamang matulungan ang apo. Naantig ang puso ng binata sa kwento ng matanda. Kaya naman binili niya ang buong paninda ng matanda. Paulit-ulit namang nagpasalamat sa kanya ang tindera at umuwi na ito. Bahagyang natakot si Mark sa pagngiti ng matanda. Merong nakakatakot na pakiramdam ito na hindi niya maipaliwanag. Ngunit inisip na lamang ng binata na baka guni-guni niya lamang ang lahat. Hindi na niya ito inisip at diretso nang umuwi ng tahanan. Pagka-uwi ni Mark sa inuupahan, kaagad niyang nilabas ang inihaw na karne at kinain ang ilan sa mga ito. Hindi mahilig si Mark sa sausawan. Ngunit dahil naparami ng nabili, naisipan niyang gamitin ito upang hindi masayang. Sobrang nasasarapan si Mark sa kinakain. Unti-unti niyang naubos ang mga ito hanggang sa 2 na lamang ang natira. Naisipan niyang lagyan ito ng kalamansi upang matikman kung masasarap ba ang kinakain pagkasama ito. Naghiwa na siya at nilagay na ito sa pagkain. Laking gulat ni Mark nang unti-unting nagbago ang anyo ng kinakain. Ang kaninang karne na nasa stick, naging daliri ng tao. Kaagad niyang kinusot ang mga mata dahil baka guni-guni lamang ito. Ngunit daliri pa rin ang nasa plato niya. Hinugasan niya ng malamig na tubig ang mukha ngunit hindi pa rin nagbago ang nasa plato. Sinampal din ni Mark ang sarili. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Kaagad niyang kinuha ang kalamansi at nilagay ito sa sausawan. Naging matingkad na pula ang kulay nito at hindi na kinaya ng sikmura ni Mark. Kaagad itong napatakbo sa banyo at isinuka lahat ng kinain. Hindi makapaniwala si Mark na parte ng tao ang hapunan. Lalong nasuka si Mark nang maisip niya na ilang buwan na pala siyang kumakain ng parte ng katawan ng tao. At sarap na sarap pa siya sa pagkain. Nang wala nang mailabas pa si Mark, natulala na lamang ito sa banyo. Hindi niya inaasahan na meron palang mga aswang pa sa syudad. Buong akala niya, sa probinsya lamang ito matatagpuan. Ilang araw na patuloy sa pagsuka si Mark. Hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari sa kanya. Kung naisip lang niya noon na lagyan ito ng sausawan, di sana hindi na tumagal ang pagkain niya ng parte ng katawan ng tao. Ilang araw na hindi kumain si Mark. Wala siyang pinagsabihan ng pangyayari dahil baka kung ano ang sabihin ng iba sa kanya. Hindi na niya muli pang nakita si Manang na nagtitinda ng inihaw. Hindi na rin siya dumadaan sa dating pwesto nito dahil natatakot na baka isang araw ay makita niya itong muli. At simula noon, lahat ng kinakain niya ay pinapatakan niya muna ng kalamansi kahit na matamis. Bagamat nababahala ang mga kasama ni Mark sa kakaibang gawain nito, hindi na niya pinapansin ang mga ito. Mas mabuti ng kakaiba ang lasa ng kinakain kaysa makakain muli ng inihaw na parte ng katawan ng tao. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig.
na itago na lang natin sa pangalang Paulo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Masagana ang pamumuhay ng pamilya ni Paulo. Nang nakapang-asawa ang kuya at ate niya ay naiwan siya sa kanilang tahanan sa Leyte, kasama ang nanay at tatay. Maraming ari-arian ang mga ito at napalago ni Paulo ang kayamanan nila dahil sa pag-aalaga niya ng mga hayop tulad ng baboy at manok. Isang araw, sinabi ng mga kapatid na bibisita sila sa Leyte dahil ilang taon na rin ang nakalipas nung huli silang nagkita-kita. Matatanda na rin ang mga magulang. Kaya gusto nila itong makita dahil hindi nila alam kung hanggang kailan na lang sila magkakasama. Pumili na sila ng araw kung kailan sila dadayo. Galing pang Maynila ang dalawa kaya kailangan maaga silang makaalis at makabili ng tiket. Nang matapos silang mag-usap sa telepono, sinabi na ito ni Paulo sa mga magulang upang makapaghanda sila sa pagbisita ng mga kapatid. Isang araw bago ang pagbisita, namili na si Paulo ng mga lulutuin ng ina. Inasikaso na rin ng binata ang mga hayop. Dahil sa susunod na araw ay ibibenta na nila ito. Hanggang sa dumating na ang araw na lumuwas ang mga kapatid. Naghanda na ang pamilya ng kwartong tutulugan nila at mga pagkaing pagsasaluhan nila sa hapunan. Hindi mapakali ang mga magulang sa tuwa. Sapagkat sa wakas ay magkikita at mabubuo na muli ang pamilya. Lumipas ang ilang oras at tumawag na ang kapatid. Paulo, nakasakay na kami ng Kuya Raul mo ha. Siguro mga 3 oras nandyan na kami. Baka naman pwede mo kaming salubungin. Medyo marami ang dala namin eh. Pakisuyo na lang ha. Wika ng ate. Sige po ate, wala pong problema. Mag-iingat kayo ni kuya. Tugon ni Paulo. Kagad nitong binaba ang telepono. Lumipas ang 1 oras at merong kumatok sa pintuan. Kagad namang tumayo si Paulo at binuksan ito. Nagulat siya nang makita ang ate at kuya. Kagad tumayo ang mga balahibo niya dahil kakaiba ang kutob nito sa mga bisita. Bago pa makapagsalita si Paulo, kagad sumingit ang mga magulang sa pintuan. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita nila ang magkapatid. Napaisip si Paulo dahil sa sinabi ng ate na aabutin pa sila ng 3 oras ngunit 1 oras pa lamang ang nakalipas. Nang makarating ang mga ito sa tahanan, napansin kagad ni Paulo na kakaiba ang itsura ng dalawang bisita. Bagamat bahagya lamang ang diferensya nila sa huling alaala sa ate at kuya, hindi niya maalis ang masamang nararamdaman na hindi sila ang mga kapatid. Mas maputla ang balat nito kumpara sa moreno at morenang mga balat nila. Mas mahaba rin ang mga binti at braso ng mga ito kahit na siya naman ang pinakamatangkad sa magkakapatid. Bukod dito, kakaiba rin ang aura ng mga ito. Hindi kaaya-aya ang mga titig at galaw. Hindi ito napansin ng mga magulang. Masaya lamang ang mga ito na nakarating ng ligtas ang mga anak. Hindi na nagsalita muna si Paulo dahil ayaw naman niyang sirain ang kaligayahan ng ama't ina dahil lamang kakaiba ang nararamdaman niya sa mga ito. Hindi masyadong umiimik ang ate at kuya tuwing kinakausap ng mga magulang.
Napakatipid nilang sumagot at tila hindi sila nakikinig sa sinasabi ng mga magulang. Dahil malayo ang mga sagot nito sa mga tanong nila, napansin din niyang hindi kinain ng mga ito ang nakahandang pagkain. Palagi lang sinasabi ng dalawa na busog pa sila at pagod, kaya naman tumayo ang ina upang dalhin ang mga ito sa kani-kanilang kwarto. Bago sila umalis, tinawag ni Paulo ang ate. Ate, di po ba ang sabi mo sa akin kanina, susunduin ko pa kayo ni kuya dahil marami kayong dala? Bakit hindi nyo man lang po ako tinawagan at nasaan din po pala ang mga bagahe nyo? Tanong ni Paulo. Ano ka ba naman, Paulo? Bakit pasalubong nila ang habol mo? Hindi ka ba masayang nandito na sila? Hindi pa ba sapat ang presensya nila sa'yo? Ilang taon din tayong hindi nagkita tapos magaganyan ka pa. Pasalubong ka agad ang hinahanap mo. Wika ng ina. Nagulat at nasaktan si Paulo sa sinabi ng ina. Dahil hindi naman siya ganong klase ng tao. Hindi na lamang ito nagsalita pa upang hindi magkagulo at hinayaan niyang hihatid ng ina ang dalawang bisita. Agad nilapitan ni Paulo ang ama upang sabihin sa kanya na kakaiba ang nararamdaman niya sa mga bisita. Baka naman naninibago ka lang, iho. Ilang taon din ang lumipas. Siyempre nagbabago ang mga itsura natin. At saka, baka pagod lang talaga sila sa biyahe, di ba? Baka kailangan lang nila talagang magpahinga. Pagpapaliwanag ng ama. Hindi na nakipagtalo pa si Paulo dahil kung siya lamang ang nakakaramdam na tila may mali, maaaring siya ang may problema. Lumabas muna si Paulo upang magpahangin. Nasasaktan siya na hanggang ngayon hindi pa rin maganda ang trato ng mga magulang sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas at napagpasyahan niyang bisitahin na lang muna ang mga alagang hayop. Ilang minuto bago siya makarating, napatigil ito sa paglalakad nang makarinig siya ng ingay sa loob. Dali-dali niyang binuksan ang mga ilaw at laking gulat nang makita na merong dalawang nilalang na kumakain sa mga alaga nito. Kaagad napasigaw si Paulo at kumuha ng mga bakal upang paalisin ang mga nilalang. Kaagad niyang sinugod ang mga ito. Hahampasin na sana niya ang nilalang ngunit bigla na lang itong nawala. Wala na rin ang alagang hayop na kinakain ito kanina lang. Iho, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit ka nagsisisigaw? Tanong ng ama. Tay, mayroong aswang dito kanina eh. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Kinakain ito yung isa sa mga alaga natin eh. Tugon ni Paulo. Napakunot ang noo ng ama at binilang ang mga alagang hayop. 15 pa rin naman sila. 7 baboy, 3 kambing at 5 manok. Ano bang nangyayari sa'yo, iho? Ayos ka lang ba? Alam mo, iho, baka kulang ka na sa tulog. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Halika na, umuwi na tayo. Wika ng ama. Pero tay, kitang-kita ko po talaga na... Hindi na natuloy pa ni Paulo ang sasabihin. Halika na, Paulo. Bago pa ako magalit. Pagdating ng kuya at ate mo, naging ganyan ka na. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Meron ka bang sama ng loob sa kanila? Huwag mo naman sirain ang masayang gabing ito. Kung nag-aral ka lang sana ng mabuti noon,
hindi mo na sana kailangan silang kainggitan pa. Wika ng ama. Wala po akong sama ng loob sa kanila, tay. Nagpapasalamat pa nga po ako eh. Ang nakakasama lang po ng loob ko, kayo ni nanay dahil parehas kayong ayaw maniwala sa akin. Kahit kailan hindi naman ako nagsinungaling sa inyo eh. At hindi nga ako naging pasaway na anak kaya hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ayaw niyong dalawa maniwala sa akin? Merong kakaiba sa mga bisita natin, tay. Hindi po si ate at kuya ang nasa bahay natin, tay. Tugon ni Paulo. Umalis na ito sa kulungan ng mga hayop. Dahil pakiramdam niya na kahit anong sabihin ay hindi siya nito papakinggan. Noon pa man, mas pabor na ang mga magulang sa kuya at ate. Dahil matataas ang mga marka ng mga ito at nakahanap kagad na magandang trabaho. Bagamat napalago nga niya ang bukid dahil sa pag-aalaga ng hayop. Tingin naman ng mga magulang sa kanya na isa lamang siyang magsasaka at pera din ng mga kapatid ang ginagamit sa puhunan. Alam naman niyang bigo ang mga ito sa kanya. Kahit hindi nila sabihin ay ramdam na ramdam ito ng binata. Habang naglalakad si Paulo, narinig niya na biglang tumunog ang telepono. Kinuha ito ni Paulo at laking gulat niya nang marinig ang boses ng ate. Paulo, 30 minuto na lang andyan na kami ha. Pasundo na lang. Madami-dami kasi kaming dala eh. Wika ng ate. Namutla si Paulo ngunit kahit papano. Gumaan ang loob niya dahil tama nga ang hinala. Kagad niyang binaba ang telepono at umakyat sa kwarto. Hinanap niya ang ina. Ngunit binuksan na niya ang lahat ng silid at wala naman ito. Lumabas siya ng tahanan at pinuntahan ng ama. Tay, nasan ho si nanay? Kakatawag lang po ni ate sa akin eh. 30 minutes pa daw po bago sila makarating dito. Sabi ko ho sa inyo eh, hindi yun sila ate. Wika ni Paulo. Ano ba yan, anak? Nasisiraan ka na ba ng bait? Imposibleng hindi sila yon dahil kitang-kita at nakausapan natin sila. Tugon ng ama. Hanggang sa narinig nila muli ang pagtunog ng telepono. Pinasagot ito ni Paulo sa ama. Namutla ang ama nang marinig ang boses ng ate at sinabi nito na malapit na sila. Bakit ba kasi ayaw niyo maniwala sa akin, tay? Alam ko namang hindi ako katulad nila ate o kuya na isang doktor at abogado eh. Pero anak niyo pa rin ako. Kahit kailan hindi naman ako nagsinungaling sa inyo eh. Pagod na ako. Hindi ko na kaya na kailangan ko palagi magbigay ng ebidensya bago kayo maniwala sa akin. Wika ni Paulo. Patuloy nitong hinanap ang ina. Makalipas ang ilang sandali ay natagpuan na nila ang ina. Walang malay sa likod ng puno sa bakuran. Kaagad ginising ni Paulo ang ina ngunit hindi niya maalala kung paano siya napadpad doon. Hinanap pa nila ang mga bisita ngunit hindi na nila ito makita. Hanggang sa dumating na ang ate at kuya sa tahanan. Marami silang bitbit at nagsalita na ang ate. Uy Paulo, sabi mo susunduin mo kami. Dali na, patulong naman oh. Mabigat ang mga dala namin eh. Wika ng ate. Kaagad namang kinuha ni Paulo ang mga dala nito. Tinignan niya ng mabuti ang ate at kuya. Matapos ang ilang sandali, nakasigurado na ang binata na sila na nga ang mga ito. Grabe ka naman makatingin, Paulo.
Alam kong ilang taon tayong hindi nagkita pero grabe ka naman tumitig eh. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? May nangyari po ba? Tanong ng ate. Ikwinento nila ang nangyari habang kumakain ng hapunan. Pasensya na kayo't natagalan ng pagluluto ko. Tinapon namin ang pagkain dahil hindi namin alam kung sino o kung ano yung kasama namin dito kanina. Wika ng ina. Nakakatakot naman ho ang kwento niyo, Nay. Kinilabutan ako. Bukas na bukas, magtawag kagad tayo ng albularyo. Baka kung ano pang mangyari sa atin eh. Wika ng ate. Kinabukasan na ilumabas ang ate, nanay at kuya upang maghanap ng albularyo. Naiwan si Paulo sa tahanan at namalengke muna ang ama. Kagad binisita ni Paulo ang tirahan ng mga hayop upang pakainin ang mga ito. Nagulat si Paulo sa nakita at bumaliktad ang sikmura nito. Lahat ng hayop ay lasog-lasog ang katawan. Nagkalat ang lamang loob sa lupa. Napinturahan ng pula ang pader at sahig sa nagkalat na dugo. Hindi kinaya ng sikmura ni Paulo ang nakita. Kagad itong napasuka. Pagkarating pa lamang ng ama mula sa palengke, ipinalam kagad ni Paulo ang mga nakita. Bukod sa takot sa mga nangyari, nanlulumo ito at nangihinayang dahil ibibenta na sana nila ang mga hayop bukas. Hanggang sa dumating na ang ina at mga kapatid, dala ang albularyo. Nagdasal ito at nagbigay ng mga pangontra. Matapos ang mga pangyayari, muli nang lumabas ang ate at kuya. Nagpaalam na sila at nangakong bibisita muli. Lumipas ang araw at nagbago na rin ang pakikitungo ng mga magulang kay Paulo. Matapos nilang mag-usap ng taos-puso, nagkapatawaran na ang mga ito. Nanghingi ng paumanhin ang ama't ina dahil hindi nila ito pinaniwalaan at simula noon, mas tumibay pa ang samahan ng pamilya. Lumipas ang ilang taon at tuluyan nang nagpahinga ang mga magulang ni Paulo. Hindi na siya nag-asawa at paminsan-minsan binibisita na lamang siya ng mga kapatid. Bagamat masaya ang binata tuwing binibisita ng mga kapatid, hindi pa rin malilimutan ni Paulo ang naganap nang maubos ang mga alaga at nang may pumasok sa kanilang tahanan na mapagpanggap na bisita.